Dadako tayo sa ating aralin. Isa sa pinakamahalagang tanong ng pananampalatayang Kristiyano ay, ikaw ba ay sabik na naghihintay kay Kristo? Pag-aralan po natin ito. Marami ang mga nagsasabing naniniwala sila kay Kristo. Marami ang nagsasaya sa pagkatawang tao ni Jesus. Marami ang nakakaalam at inaalala ang sakripisyo, ang paghirap sa krus, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay at ang pag-akyat sa langit ni Kristo. Marami po ang umaasa sa katubusang ginawa ni Jesus at naniniwala na handa na silang humarap sa Panginoon. At marami din ang umaasa sa kagalingan, marami ang umaasa sa tagumpay at sa mga biyayang pansamantala sa mundong ito na pwedeng ipagkaloob ng Panginoon. Pero ang malalim na tanong ay, tayong lahat ba ay mga sabik na naghihintay sa Kanya? Matapos mong marinig, matapos mo na maunawaan ang tungkol kay Kristo at matapos mong sumampalataya sa Kanyang ganap na sakripisyo na siyang batayan at katiyakan ng iyong kaligtasan, kumusta na ang kalagayan ng iyong puso? Ikaw ba ay kabilang sa mga sabik na naghihintay? Mahalagang suriin po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, dahil hindi lahat ay naghihintay. At mas lalong, hindi lahat ay nasasabik sa muling pagparito ni Kristo. Ang pangunahing talata na ating pag-aaralan ngayon ay mula sa Hebreo chapter 9, verse 28. Ang version ng Biblia na atin pong gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia, Ilang Revised Tagalog Popular Version at New King James Version. Sa talatang ito, sa isang talatang ito, ipinapakita ng may akda ang buong larawan ng ginawa, ginagawa, at gagawin pa ni Kristo. Yung tungkol sa nakaraan, na si Kristo po ay minsang inihandog, tungkol sa ganap at sapat na sakripisyo ni Kristo sa krus. Yun yung nakaraan. At tatalakayin din po dito yung pangkasalukuyan, tungkol naman sa epekto ng sakripisyo ni Jesus sa buhay ng mga sumasampalataya. At tatalakayin din sa talatang ito ang hinaharap, yung muling pagparito ni Kristo. Mga kapatid, ang pananabik sa pagbabalik ni Kristo ay hindi po yan hiwalay sa pananampalataya sa Kanyang ginawang sakripisyo para sa atin. Sa pag-aaral natin ngayon, nawa matulungan pa tayong mas maunawaan pa na minsang inihandog si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at magresulta ito sa ating mga puso na manabik tayong makita ng mukhaan at manabik tayong makasama ng harapan magpakailanman ang Panginoon. Masabik na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Paano ba ito? Paano tayo masasabik na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo? Hindi ka po magiging sabik sa Kanyang pagbabalik kung hindi mo lubos na nauunawaan ang Kanyang ginawa sa krus. Sa unang punto po ng ating aralin, si Kristo ay inihandog na minsan. Sa loob ng mahabang panahon sa kasaysayan ng Israel, ang kasalanan lagi nilang hinaharap sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghahandog. Taon-taon, ang dugo ibinubuhos. Taon-taon, ang saserdote pumapasok sa dakong kabanal-banalan. Taon-taon, ipinapaalala sa bayan, sa mga tao, na ang problema ng kasalanan ay hindi pagganap na nasusolusyonan. Dito po sa aklat ng Hebreo, particular sa chapter 9, merong makapangyarihang pahayag tungkol sa redemption through the blood of Christ. Na darating po yung panahon, hindi na kailangan yung paulit-ulit na handog. Na darating ang isang sakripisyo, isang
paghahandog na sapat, isang ganap at minsanan na paghahandog. Hindi sa pamamagitan ng mga dugo ng iba't ibang mga hayop tulad ng kambing, tulad ng mga toro, kundi sa pamamagitan po ng sariling dugo at katawan ni Kristo. Ang pagiging mga sabik na naghihintay sa Kanya, nagsisimula sa pagkaunawa na si Kristo ay inihandog na minsan. At yun po, yung pagkahandog na yun na minsan ay sapat na at may bisa magpakailanman. Basahin po natin ang verse 28 sa Hebreo chapter 9. Ay gayon din naman si Kristo. So Christ, ikinakabit kay Kristo o inihahambing. Ikinukumpara ang luma at bago. Inihahambing yung pansamantala at ang ganap. Galing po ito sa binabanggit sa verse 27 na ganito po yung sinasabi sa verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So yun yung nasa verse 27. Pagdating dito sa verse 28 ay gayon din naman si Kristo. Ibig sabihin, kung paanong ang tao mamamatay ng minsan, ay gayon din naman po nakatakda na si Kristo ay makaranas o makakaranas ng kamatayan. Iba nga lang po yung dahilan ng kamatayan ni Jesus. Iba sa kamatayan nating mga tao. Si Jesus makakaranas ng kamatayan bilang sakripisyo. Sabi dito, na inihandog, was offered. Bagamat totoo po na kusang loob na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, pero yung diin ng talatang ito ay siya ay isinakripisyo. Siya ay inihandog. Sa lumang tipan nga po, yung tupa na ang inihahandog ng pari. Yung dugo ng mga hayop, yun yung kanilang inihahandog sa Old Testament. Pero ang sinasabi dito, si Kristo ang inihandog. Si Kristo ang kordero, siya ang inihandog bilang kabayaran. Pagtuturo din po ito sa atin ng pagpapakumbaba at pagpapasakop ni Kristo sa kalooban ng Ama. Na inihandog na minsan. Was offered once. Ito ang isang pinakamahalagang salita dito. Na kung yung mga pari nga po noon sa lumang tipan, naghahandog ng sakripisyo araw-araw at taon-taon, pagpapakita na hindi sapat yung dugo ng mga hayop para linisin yung kanilang mga kasalanan kasi paulit-ulit sila. Kaya sila nagpapaulit-ulit. Pero dito, si Kristo isang beses lamang. Minsan, once, hindi kulang, hindi pansamantala, hindi inuulit. Dahil tapos na, kumpleto na, at yung paghahandog na yon ay may walang hanggang bisa. Yung salitang minsan, nangangahulugan po na completed, sapat, ganap, perfect. Wala nang maidadagdag tayong mga tao sa ginawa ni Kristo. Yung minsan na pag-aalay, yung minsan na paghahandog, merong pang walang hanggang bisa. Pagtuturo din ito sa atin na ang kaligtasan, hindi gawa nating mga tao. Hindi natin maililigtas yung ating sarili at yung ibang mga tao. Dahil ang kaligtasan, natamo sa ganap na gawa sa sapat na sakripisyo ni Kristo. Yamang minsan po na minsan lamang inihandog si Kristo. Ano yung naisakatuparan? Dahil once lamang inihandog si Kristo, ano yung dakilang layunin na kanyang tinupad? Hindi lang namatay si Jesus. Hindi lang siya nag-alay ng buhay. Merong dinala si Jesus. Dadako po tayo sa ikalawang punto ng ating aralin. Si Kristo ay nagdala ng kasalanan ng marami. Yung minsanang paghahandog kay Kristo
hindi lamang po isang pangyayari sa kasaysayan. Yung minsanang paghahandog na yon kay Jesus, isa itong pagkilos na merong malinaw na layunin. Dinala ni Jesus ang kasalanan ng marami. Sa pagpapatuloy ng verse 28, upang dalhin ang mga kasalanan. Nagpapakita po ito ng number 1, responsibility. Dahil si Kristo ang tumanggap ng parusang dapat para sa atin. Kalawa, substitution. Hindi nagkasala si Jesus. Pero sa halip na tayo yung magdadala ng ating mga kasalanan, inako ito ni Jesus. So, responsibility and substitution. Si Kristo ang tumanggap ng parusa. At sa ating pagsampalataya sa Kanya, napawalang sala tayo. No? Sino-sino ay napawalang sala? Ng marami, no? Of many. Ang marami, hindi nangangahulugang limitado sa iilan. Hindi nangangahulugan na limitado ito sa mga pili lamang ng mga tao o piling mga grupo ng mga tao. Of many. Tumutukoy ito sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Yung marami, sumasaklaw sa lahat ng tribo, sa lahat ng wika, sa lahat ng mga bansa na sasampalataya kay Jesus ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Ngayon, yung katawan at dugo ng hayop na inihahandog sa Old Testament, lahat yon simbolo lamang ng darating na sapat at ganap na katawan at dugo. Walang iba, yun ay katawan at dugo ni Kristo na lilinis, natutubos sa kasalanan ng marami. Si Kristo ang nagdala ng kasalanan ng marami. Sa sulat ni Propeta Isaiah sa chapter 53, basahin po natin ang verse 4 hanggang 6 po ang babasahin natin. Verse 4, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Dinala ni Jesus ang lahat nating karamdaman at kalungkutan, pighati. Sa verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Si Jesus ang nasugatan. Si Jesus ang nagdusa dahil sa ating mga kasalanan. Yung parusang dapat sa atin napunta sa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling, tayo ay gumaling, tayo ay pinayapa. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Sa verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Tayong lahat, tayo yung nagkasala, tayo yung lumihis sa Diyos. Sinasabi dito parang tupang naliligaw. Lahat tayo ay nagkamali, bawat isa sa atin ay sumuway. Subalit sa dakilang pag-ibig sa atin ng Amang Diyos, ipinataw ng Diyos sa Kanyang anak na si Jesus yung parusa na nararapat para sa ating lahat. Kasi tayo naman talaga yung mga may pagkakasala. Sa mga talatang ito, dito sa Isaiah chapter 53, verse 4 hanggang 6, itinuturo sa atin na ang Diyos ang may plano para sa kaligtasan ng marami. Na si Kristo ang kordero ng Diyos na nagpasa ng kasamaan ng marami. At ang resulta po, kapatawaran at buhay sa bawat sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Binayaran ang kasalanan ng marami. Yung dakilang balitang ito, hindi nagtatapos sa pagbabayad ng kasalanan. Kung minsan or once na inihandog si Kristo at kung dinala niya ang kasalanan ng marami, ano yung kasunod? Sa
kanyang plano at pagsunod sa Ama. Ito yung ikatlong punto ng ating aralin. Si Kristo ay muling paririto. Pagkatapos ng kanyang minsanang handog at pagkatapos niyang dalhin ang kasalanan ng marami, ang Hebreo chapter 9 verse 28 ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang katotohanan, isang mahalagang katuruan. Si Kristo ay babalik. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. He will appear a second time. Yung unang pagparito ni Kristo para sa sakripisyo o sa handog. Itong muling pagpaparito niya para ito sa kaganapan o kalubusan ng ating kaligtasan. Yung fullness ng ating salvation. Hindi babalik si Kristo bilang sanggol at korderong papatayin katulad nung unang pagkakataon. Hindi siya dadaan sa kamatayan bilang sakripisyo. He will appear a second time bilang hari, bilang tagapagligtas, na ang kanyang layunin ay kunin ang sa kanya, iligtas ang mga sumasampalataya sa kanya. Si Kristo ay muling paririto, hindi upang hanapin ang kasalanan, na apart from sin. Napakahalaga po ng pariralang ito. Sa unang pagparito nga po ng Panginoong Hesus, siya ay dumaan sa krus at kamatayan para sa kasalanan. Yun yung una. Sa ikalawang pagparito niya, hindi na kasalanan yung sentro. Ito po ay nagbibigay linaw na yung kanyang minsang handog, yung ginawang sakripisyo noon, sapat na. Walang bagong sakripisyo ang kailangan. Yung pagkakaayos, yung pagkakaroon ng reconciliation sa pagitan ng Diyos at ng tao, natupad na sa krus. Ganap na yon. Tapos na nung una. Si Kristo ay muling paririto kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Upang iligtas to those who eagerly wait for Him for salvation. Dito natin nakikita ang pananabik bilang pangunahing tema ng talatang ito. Ang pagiging sabik po, hindi lamang emosyonal. Yung pagiging sabik may spiritual motivation. Bunga ng malinaw na pagkaunawa sa ginawa ni Kristo. Yun yung pagiging sabik. Dahil tiyak ang ating kaligtasan at alam nating sapat na yung sakripisyo ni Kristo, meron tayong matibay na basihan na asahan ang kanyang muling pagparito. Ang pagiging sabik sa muling pagparito ni Kristo, yun po ang nagbibigay sigla sa atin na mamuhay ng may kabanalan habang naghihintay. Ang pananabik natin sa Panginoon, yun yung nagpapatatag sa bawat isa sa atin na manatiling tapat hanggang sa kanyang pagdating. Ang ganito pong konsepto, may ugnay natin sa unang Juan chapter 3 verse 3. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Yung paghihintay sa muling pagparito ni Jesus, sa ikalawang pagkakataon ng pagparito ni Kristo na tinatalakay natin sa Hebreo chapter 9 sa verse 28. Yung paghihintay na yon, hindi isang passive o para bang tamad na walang ginagawa na paghihintay. Yung paghihintay po, isang aktibong paghahanda ng sarili, nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo, just as He is pure. Ibig sabihin po, ang pananabik sa pagbabalik ni Kristo, hindi lang panlabas na paghihintay, kundi ito ay nagreresulta sa pagbabago ng puso at pagbabago ng pamumuhay.
nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Mga kapatid, mula sa Hebreo chapter 9 verse 28, makikita natin ang kabuuan ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ano ba yung kabuuan ng plano ng Diyos? Sa nakaraan, si Kristo ay inihandog na minsan. Ganap na at sapat na yon para sa ating kasalanan. Sa kasalukuyan, ang kanyang sakripisyo nagdadala o naghahatid sa atin ng kapatawaran at katiyakan sa ating buhay. And sa future, sa hinaharap, si Kristo ay muling babalik upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. At ang pananabik na ito, nagre-resulta sa atin ng pagbabago ng ating puso at pamumuhay. Yan yung makikita natin sa Hebreo 9:28 na kabuuan na plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Yung aral na nais iparating sa atin, malinaw po. Ang ating pananampalataya dapat magbunga ng aktibong kabanalan at aktibong paghahanda sa muling pagparito ni Kristo. Ang pananabik sa kanyang pagbabalik, hindi po simpleng paghihintay lang. Ito ay nag-uudyok sa atin na mamuhay ng malinis, mamuhay ng matuwid at tapat sa Diyos. Sa bawat araw na tayo po ay aktibong naghihintay, dapat tayo ay nasasabik. Nagpapatuloy sa paglilingkod at nagpapatuloy sa pagsunod sa Kanya. Nagiging handa sa dakilang araw ng Kanyang pagbabalik. Sa huling bahagi po ng ating aralin, pagnilayan natin kung paano natin maisasabuhay sa araw-araw na buhay yung katotohanang napag-aralan natin sa talatang ito at kung paano yung ating pananabik sa pagbabalik ni Kristo ay nagiging lakas natin, nagiging direksyon sa ating spiritual na paglakad. Basahin po muli natin Hebreo chapter 9 verse 28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Isang talata, 3 dakilang katotohanan ang nakapaloob. Saklaw yung buong kapanahunan, yung nakaraan, yung ganap na sakripisyo, yung minsang inihandog si Kristo, at yung pangkasalukuyan, yung ganap na kapatawaran. Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan, inako yung parusa. Sa ating pagsampalataya, nagkaroon tayo ng kapatawaran. At saklaw din ito yung hinaharap. Ganap na pag-asa. Siya, ang ating Panginoon, ay muling darating para sa atin. So, sakripisyo, kapatawaran, at pag-asa. Kung si Kristo po ay minsan nang namatay para sa iyo, kung si Kristo ay minsan nang inihandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin, at muling darating para sa atin, na ang Panginoong Hesus ay muling paririto para sa iyo. Ang tanong po, paano ka namumuhay ngayon? Kung ikaw ay na kay Kristo, mamuhay ka ng may katiyakan. Mamuhay ka ng may kabanalan at pananabik. Ang pananabik sa pagbabalik ni Kristo nagbubunga ng personal na kabanalan. Nagbubunga ng disiplina sa salita ng Diyos at paglaban sa tukso. Yung mga sabik po na naghihintay ay aktibong naghahanda sa pagbabalik niya sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa, pagbabahagi ng ebanghelyo, at pagiging ilaw sa paligid, pagiging ilaw sa maraming tao. Ang bawat araw, ang bawat kalakasang meron tayo, pagkakataon natin yon na ipakita ang paghihintay na may pananabik
sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Yung muling pagparito ni Kristo, dapat maging organizing principle natin. O, ang ibig ko po sabihin, ang muling pagparito ni Kristo ang nagbibigay ng saysay, nagbibigay gabay at halaga sa bawat desisyon at araw ng buhay natin. Ibig sabihin, yung pag-asa at paghanda sa muling pagparito ni Kristo, yun ang sentro o iyon ang pangunahing batayan kung paano tayo mamumuhay ngayon. Kumbaga, yung katotohanan tungkol sa muling pagparito ni Kristo, yun ang magdidikta sa ating mga prioridad. Meaning po, yung pinakamahalagang layunin sa buhay, yung mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Kasi naunawaan nating muling babalik o muling paririto ang Panginoong Hesus. So yung mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng Diyos, may mga bagay na may kinalaman sa pagpapalaganap ng mabuting balita, mga bagay na may kinalaman sa pagpapalago sa espiritual at paglilingkod sa kapwa, yun na yung pinakamahalagang layunin sa buhay ng mga sabik na naghihintay sa Panginoon. Hindi na yung mga pansamantalang mga bagay. Hindi na yung mga makamundong mga ambisyon yung mahalaga. Hindi na yung mga material na bagay dito sa lupa. At ito din po yung magdidikta maging sa ating paggamit ng pera o kayamanan. Yung katotohanan tungkol sa muling pagparito ni Kristo. Yun yung magdidikta. Paano ba natin gagamitin, kukonsumuhin yung mga kayamanan o pera na meron tayo? Ibig sabihin, mas maraming paggugol na para sa mga gawaing pangmisyon o kaya pagtulong sa nangangailangan at mga pamumuhunan na may halagang espiritual na. Kaysa po sa mga pag-iipon lamang para sa pansariling kaginawahan o kaya kayamanan sa mundo para sa pansariling kapakinabangan. At naapektuhan din po dapat ng katotohanan ng muling paririto si Kristo maging yung ating pagkilos, maging yung ating pag-uugali na yung bawat araw ay dapat nating ipamuhay ng may kabanalan, ng merong integrity at merong kahandaan na dahil maaring dumating si Kristo anumang oras, anumang araw, na naunawaan nating muling paririto si Kristo. Anumang oras, anumang araw, maaari siyang dumating. So, dapat tayong magsumikap na mamuhay ng naayon sa kanya mga aral sa lahat ng pagkakataon. At ganun din po na maging yung pag-ibig. Yung pag-ibig ang dapat maging dahilan ng lahat. Utos ng Panginoong Hesus na mahalin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Yun ang utos ng Panginoon. At dahil babalik siya, inaalala natin na ang pag-ibig lamang ang mananatili magpakailanman. Kaya ito yung dapat na ugat ng lahat ng ating ginagawa. Sa madaling salita po, kung ikaw ay nakay Kristo na, ang katotohanan na si Kristo ay muling paririto, dapat magbago ng iyong pananaw sa lahat ng mga bagay. Ang mundo pong ito, hindi ito yung ating permanenteng tahanan. Tayo ay mga naghihintay sa pagbabalik ng ating hari, ng ating Panginoon at tagapagligtas upang makasama natin siya magpakailanman. At kung ikaw naman po na nakasubaybay at nakikinig sa ating aralin ngayon, ay hindi pa sigurado, kung ikaw ay hindi pa lubos na tinatanggap si Kristo sa iyong buhay, si Kristo na minsang inihandog, malinaw po sa ating pag-aral na sapat si Jesus. Kaya lumapit ka sa Kanya ngayon. Si Kristo ay namatay ng minsan. Yun yung nakaraan. Siya ay babalik isang beses pa. Yan yung hinaharap. Ang tanong,
sa pagitan po ng dalawang pangyayaring ito. Yung nakaraan at yung hinaharap. Ano yung nakaraan? Si Kristo ay minsang inihandog. Yung hinaharap, siya ay babalik isang beses pa. Sa pagitan ng dalawang pangyayaring yan, sa kasalukuyan, ano po yung kalagayan mo? Ang pagtanggi sa Panginoon ngayon, nangangahulugan na pagharap sa Kanya bilang hukom, hindi bilang tagapagligtas sa Kanyang pagbabalik. Yung pagsampalataya sa Panginoon ngayon, nangangahulugang paghihintay na may katiyakan at pananabik. Tanggapin at paniwalaan ang minsanang inihandog ang Panginoong Hesukristo. Sapat at ganap ang ginawa niya para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Kaya manabik sa kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pamumuhay na malinis, pamumuhay na matuwid at tapat sa Diyos. Para sa ating lahat, para sa bawat isa, heart check ulit tayo. Kung bukas darating si Kristo, kung bukas na siya muling paririto, ano ang ating mararamdaman? Pagkabigla? Pagkatakot? O panghihinayang? Or isang malalim at taimtim at masayang pagsasabing, maligayang pagdating, aming Panginoon. Buti na lang, handa tayo. Ang ating tagapagligtas ay dumating na. Maging handa, maging tapat, mamuhay ng may pag-ibig at kapakumbabaan. Maghintay ng may pananabik sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Hanggang dito po ang ating aralin. Tayo po ay muling mananalangin.